Tama, lalo na ngayon na nasa panahon tayo ng pandemya, hindi masamang magbawas ng pagkakakitaan, 'di ba? In fact, mas maganda kung magdadagdag ka. So with this Project 45, gusto ko sana na maipakita sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng extra. Okay? So, yan. Let's go digital, 'di ba? So the e-commerce or the digital industry is now worth $4.9 trillion. So imagine $4.9 trillion po etong negosyo na papasukin natin. So we are bigger than car industry, 'di ba? Pumapantay na tayo sa real estate industry. So malaking industry po itong e-commerce na sinasabi natin. 'Di ba na trend ngayon? Ayan. So sabi ni Bill Gates, 'di ba, founder ng Microsoft, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. So kung mapapansin po ninyo ngayon, nag-a-adapt na po talaga sa change yung panahon natin. For example, 'di ba? Yan, the world is your market. For example, dati ang grocery para makabili ka, pupunta ka ng Robinsons, pupunta ka ng SM, pupunta ka ng Pure Gold. Kailangan mong pumunta doon, mag-commute or mag-kotse, pumila para makabili. Yung physical na ano mo kailangan. Ngayon hindi na. Tama, pwede ka na mag-grocery sa online. Kahapon, bumili ako ng gulay. Ang dami nung nabili ko. Carrots, broccoli, strawberry, ang dami. Lahat. Yung pinag-grocery ko, puro online na. So, nagsishift na talaga ngayon yung market to online. Pati pagkain. Dati, kailangan mo ng physical store, kailangan mong lumabas ng bahay, mag-dine in para makakain ka ng mga kinikrave mong food. Ngayon, hindi na. Di ba? With just one click away. Yung gusto mong kainin, kaya mong kainin sa comfort ng bahay mo. Okay? And mas marami mga stores na may physical store ang nag-close kasi nag-convert na rin sila to online. Ayan. Pati supplements, pati mga gamot, pharmaceutical, di ba? Yung mga kinakailangan natin, mga gamot natin. Dati pipila ka pa sa Mercury Drug, ngayon hindi na. Pwede mo na siyang bilhin sa online. Di ba? Pati bills, ang pagbabayad ng bills. Dati pipila ka pa ng Meralco, pipila ka pa sa Maynilad, 'di ba? Pipila ka pa sa mga credit card, sa mga BDO, kailangan mong pumila. Ngayon hindi na. Pwede ka na magbayad through online, right? So pati online shopping, 'yan, 'di ba? Yung mga pinapangarap natin na mga air fryer, 'di ba? Mga coffee maker, even gadgets, nandiyan na, pati mga damit. Lahat yung shopping mo, ginawa mo na sa bahay mo. So we need to innovate. We need to adapt. If you're looking for a business, dapat yung business mo is able to innovate and napapanahon sa pandemic. Okay? So, yan, physical store versus online store. Dati, kailangan mo ng physical store to say na negosyante ka. Diba? Kailangan mo ng physical store to say na businessman ka. Ngayon, hindi na. Ang negosyo mo, yung produkto mo, nasa loob na ng computer mo. Right? Ang laki ng pagbabago. Now, ano bang advantages niyan? Anong naging advantage yung mas marami nang nasa online ngayon? Number one is the flexi time. Right? Dati, kung meron kang restaurant, kailangan pumunta yung mga tao para makakain sila doon. Kung galing sila sa malayo, mahihirapan sila. Right? Kung meron ka namang, kung hindi naman pagkain, kung meron ka namang service, kailangan nilang pumunta sa lugar mo para mabili nila yung item na meron ka. Pero ngayon, hindi. Right? Kagaya ngayon, may mga nasa ibang bansa. Magkakaiba tayo ng oras, may time differential tayo. Pero we can still do the business all at the same time kahit magkakaiba tayo ng lugar. So, ibig sabihin, yung comfort ng oras mo, hindi apektado pag nasa online business ka. Right? So, flexible yung oras mo. Number two, no operational expense. Dati, kailangan mo mag-rent ng place. Nagbabayad ka ng OPEX. Kailangan mo magpasweldo ng mga tao. Diba? Para mag-run through yung business mo. Ngayon, hindi na. With the online business, hindi mo kailangan gumastos for the rent. Kasi yung bahay mo, yun na yung office mo. At hindi mo na kailangan magpasweldo ng tao. Why? Kasi meron ng Lalamove ngayon, meron ng Grab. Yung mga kailangan mong ipadala na mga produkto, hindi ka na mahihirapan. Okay? Unlimited market. Bakit unlimited market? Natural. Kasi yung mundo ang pwede mong matap. Kung dati, kung sa Makati ang business mo, kadalasan 80% taga Makati lang yung mga bibili. And then yung iba, dayo lang. Ngayon, hindi na. Ang market mo buong mundo. Kaya nga may taga Switzerland na member natin. Meron tayong taga Dubai, meron tayong taga Kuwait, meron tayong taga Bahrain, may taga Japan, and many more.
Right? So, unlimited yung market. And lastly is the support system. Pag may pera ka, madali magnegosyo. Baka ipon ka konti, magnegosyo ka. OFW ka, magnegosyo ka. Teacher ka, mag-loan ka, magnegosyo ka. Tama, empleyado ka, call center ka, mag-part-time ka ng negosyo. Pwede mo siyang gawin. But the question will be, do you have a strong support system? Kasi kung wala kang strong support system, ang ending din yan, kung hindi ka knowledgeable sa business mo, kailangan mo ng buffer. Kasi sa unang tayo mo yan, hindi naman agad income yan. Tama, even pagbabawi, hindi yan ang goal mo. Ang goal mo lang sa unang mga buwan or taon ng negosyo mo is to sustain it. 'Di ba? Mabuhay lang hanggang sa makuha mo yung break mo. So kung hindi mahaba yung PC mo at hindi ka knowledgeable sa ginagawa mo, ang ending niyan, magko-close ka din. Kaya nga 95% of the businesses after 3 years nagsasara. Okay? So with the digital business, ang maganda dito, we have a strong support system. And the next question would be, what product and system am I going to sell? Yun nga, kailangan kasi yung produkto na ibebenta mo, may relevance or may significance, may kinalaman sa panahon natin ngayon. Why? Dahil matalino na ang mga tao ngayon. Lalo na ngayon. Kung matalino na yung tao before, mas lalo silang matalino ngayon. Bakit? Kasi maingat sila sa paggastos ngayon. Dahil may pandemic eh. Hindi sila bibili ng isang bagay na hindi relevant sa kanila. Okay? So if you're selling something na hindi importante, maglalaban ang want at ang need. At lagi ipa-priority ng tao yung need niya over dun sa want niya. Pero if you can have a business na yung binebenta mo ay need ng tao, then it's a good business. And then number 2 is leverage. Multiplying your time through other people. And this is what I noticed sa mga negosyante na iba. Kasi ngayon, nag-online ka, magbenta ka ng damit, negosyante ka na. Everyone can be a businessman or a businesswoman. Pwede ka nang tawagin na legit businessman, businesswoman. Kaya lang ang tanong, ano ba ang successful na business? Ano ba ang masasabi mong business na long-term pwede mo maging negosyo ay pang matagalan? If you are catering or if merong leverage dyan sa ginagawa mo. Ano ibig sabihin ng leverage? Ito ang maganda example. Ang ibig sabihin ng leverage, for example, mayroon kang isang taxi. Ang isang taxi ay kumikita ng 1,500 per day. Tama, kahit 24 hours kang bumiyahe. Kahit anong gawin mong effort, dahil ikaw lang ang mag-isa na drive, hanggang 1,500 a day ka lang talaga. Effort mo eh. Right? Effort mo lahat. So, ibig sabihin, kahit mo tumbling ka dyan, dahil isa lang ang katawan mo, hanggang 1,500 lang ang income mo per day. What is leverage? Ang leverage, kung gusto mo kumita ng mas malaki, anong kailangan mong gawin? Hatiin mo katawan mo? Hindi. Dagdagan mo yung taxi mo. Dahil pag dinagdagan mo yung taxi mo ng 8, kumuha ka ng 7 driver sa iyo yung isang sasakyan, kikita ka ng 12,000 pesos per day. You are multiplying your time through other people. Kaya nga minsan, kahit nagnegosyo ka, sa simula masaya ka. Di ba? Nagtitinda ka ng mga pagkain, ng mga bag. Excited ka eh. Di ba? Kasi syempre, sa una, support yung mga barkada. Support yung pamilya, support yung mga kaklase, support yung mga kaibigan sa Facebook. Pero syempre, after some time, you have to understand na yung bagay na binebenta mo, pwedeng baka magsawa sila, pwedeng walang significance or walang tawag dito, walang relevance sa situation. So, ang tawag do one time, big time na bumili. Kaya ang naging problema was the repeat order. Yung repeat order naging problema. Kaya ending, sa simula, excited ka, kalagitnaan, marirealize mo, grabe, hindi rin pala ganun kadali magnegosyo. Right? And hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga bumili sa'yo before. Kasi bakit? Hindi naman sila kailangan yung binibenta mo every day or every week or every month. So, talaga may certain period na may hangganan. Pwedeng bibili sila ng January, ang next binili na baka April na. So, hanggang sa mababurnout ka dyan. Yan ang totoong realidad ng online selling. Why? Kasi galing kami dyan, marami rin kami narinig na kwento, kaya sinashare namin sa inyo yung totoong nangyayari dyan. Kaya minsan, di ba, yung excitement natin, doon tayo nadadala. Pero pag hinarap natin yung reality, grabe ang hirap pala. Kasi nalilimit yung market mo. Nalilimit yung prospects mo. Kaya yun ang totoong realidad ng negosyo. Okay? Pero kung gagamit ka ng sistema ng leverage, ang maganda kasi sa negosyo na yan, hindi mo na market yun, hindi mo nakakilala yun, pero dahil may organization ka na kinreate, kahit hindi mo kakilala yun, kumikita ka. Yun ang totoong negosyo. Okay? Now, through Ascento, kaya natin siyang gawin. Ang pangalan ng company natin is Ascento Parfum Corporation. Okay?
So, ang owner natin is no other than our CEO, Attorney Marilisa Fallorin. She is a CPA and at the same time attorney. So, napakagaling nitong tao na to, napakaganda ng background, very hands-on sa negosyo natin. Yan ang pinaka-importante, right? So, sa isang legit na kumpanya, dapat may legit din na may-ari. Okay? Ayan. So, how does Ascento work? Sa traditional business, from producer, okay, yung produkto na kinreate, ibabagsak yan sa mga wholesaler. For example, yan yung mga provincial, di ba? Yung mga truck-truck yan. Ibabagsak nila yan sa mga malalaking mga companies na mga pharmaceutical or mga drugstores, di ba? For example lang. From drugstores or from kunyari mga malalaking retail stores, ibabagsak yan sa mga wholesaler. Yan yung mga medyo mas maliit na butika, di ba? Or mas maliit na drugstore, na sari-sari store. Tama. From wholesaler, ibabagsak yan sa mga retailer. So ito na yung kung butika, parang butiki na lang to. Ang liit na masyado, di ba? So from retailer, bagsak sa atin bilang consumer. Okay? So kung mapapansin mo, marami siyang dinaanan. Right? Kaya minsan, yung produkto mura lang naman talaga. Pero pagdating sa atin, bakit sobrang mahal na? Kasi ang dami niyang dinaanan na proseso. Sa Ascento, paano ba nangyayari? From producer, ikakat niya na yung wholesaler or retailer. Diretso na sa consumer. Ang maganda lang dito, pwede ka kasing mag-consume, pero pwede mo rin siyang ibenta. Yun ang advantage. Right? So, paano yan? Yan. We have world-class products na hinahandle. Right? Sabi ko kanina, ang produkto mo dapat may relevance. Hindi pwede na basta makabenta ka lang. Kasi nga, kung ganun yung produkto mo, bibili sila isa, dalawa. So, ang tawag dyan sa negosyo na yan or produkto na yan, seasonal. So, yung binebenta mo, seasonal lang. So, pwedeng nabebenta mo siya ngayon kasi tag-araw. Nabebenta mo siya ngayon kasi taglamig. Nabebenta mo siya ngayon kasi yan ang trend. So, pero ang ending niyan, kapag yan humupa na yung excitement or yung season, mahirapan ka magbenta. Mag-iisip ka na naman ng panibagong product. So, ang maganda sa produkto natin, may relevance. With or without pandemic, you need to strengthen your immune system. This is not your ordinary vitamin C. It just so happen na nagkaroon ng COVID, mas kailangan mo talaga siya. Pero kahit walang pandemic, kailangan mo talaga ng immune system. Dahil hindi lang naman COVID ang pinoproteksyon ng immune system mo. Wala pang COVID, may ubo na. Wala pang COVID, may sipon na. Wala pang COVID, may pneumonia na. Tama? So, ang dami ng sakit before kahit wala pang COVID. It just so happen na mas kailangan mo to ngayon. So, ibig sabihin, hindi mo to binibenta kasi walang significance. Kasi uso lang. Hindi. Binibenta mo to kasi kailangan ng katawan ng tao ngayon. Palakasin yung mga immune system nila. Lalo na ngayon. I think with what's happening right now, we can't afford another total lockdown ng buong Pilipinas. So kung magla-lockdown man yan, per lugar lang yan, per barangay, di ba? Per specific area lang yan. Pero para i-total shutdown nila ulit yung buong Pilipinas, tingin ko babagsak na ekonomiya pag ginawa pa nila yon. So, the truth is, this is a game of survival. And wala namang may kasalanan. We can't blame anyone. This is a game of survival. Kaya ang mahirap dyan, dahil may mga lalabas, may mga mamamalengke pa rin, may mga pupunta pa rin ng mga groceries, some still need to go to work. Siyempre, hindi mo naman makokontrol yung spread ng virus. Pag mahina-hina ang immune system mo, sa totoo lang, hindi lang naman yung sakit ang stressful dyan eh. 'Di ba? Ang isa pang stressful dyan yung gastos. Yung iba nga, mas namamatay pa doon sa gastos kaysa doon sa sakit eh. 'Di ba? So, kaya lang, pag malakas ang immune system mo, hindi ko sinasabi na hindi ka magkaka-COVID. Why? Wala tayong kiniklaim na gano'n kasi hindi tayo doktor at pangalawa, walang patunay nun. Pero what I can assure you is pag mataas ang immune system mo, pwedeng hindi ka maging critical. Pag mataas ang immune system mo, pwedeng asymptomatic ka lang. So anong totoong tinipid mo? Ang tinipid mo ton, hospitalization. Kasi pwedeng nasa bahay ka lang. Pwede ka advice ng government na stay at home ka lang, mag-quarantine ka sa bahay. Doon ka magpagaling, which is happening sa iba ng mga asymptomatic. Pero kung hindi ka asymptomatic at tinamaan ka dahil mahina immune system mo, yun, doon ang gastos. Bakit? Sa Pilipinas, magkanong swab test, mayat-maya, lalo na pag may COVID ka. Check ng check. So, tumatakbo yung bill mo. Right? Kaya lang ito masakit. Okay lang pera, pwede pagawa ng paraan yan eh. Paano ngayon? Full capacity na naman yung mga ospital. Right? So, you have to strengthen your immune system. Kung meron kang bagay na wag pagtipidan, yung sarili mo yun. Imaginein mo, ang kotse may insurance. 'Di ba? Ang mga gamit mo, ang cellphone mo may warranty. Right? Pero katawan mo wala. 'Di ba? Wala ka assurance na okay ka. So, dapat ang pinaka hindi mo pinagtitipidan, katawan mo.
Okay? So, masyado na tayong maraming nabentang bote dito simula 6 months ago. Right? So, prevention is better than cure. And of course, kung healthy ang panloob mo, it's very important din syempre na healthy yung panlabas mo. Right? Kailangan nag-alcohol ka. Ngayon, parte na ng buhay na natin yan. Yung alcohol, di ba? Hindi na tayo mabuhay na wala tayong alcohol sa bulsa, sa bag, sa bahay. Naging part na siya ng daily life natin. Siyempre, matapang yan, masakit sa ilong. Nakakasuya din, nakakaumay din. Right? So, why not gawin natin na, since ginagamit mo siya araw-araw, make it fun. Di ba? Yung masarap gamitin. Kaya sinamahan natin ng aloe vera and tea tree oil. Yung ating hand sanitizer. At ang bonus pa dyan, inspired ba siya by branded na perfume? So pinabango natin. Ito yung alcohol na parang perfume na. Kaya ang lakas sa market nito. Okay? Ayan. And then we also have syempre soaps, the Kojic bar, perfume bar, gluta bar, and whitening lotion. So hindi ko na-explain to dahil medyo sikat naman na yung mga yan. For further details about the products, you can attend our Sunday gatherings, okay? Every 5 p.m. Now, yan, yung mga oil-based inspired by branded natin. Ito yung mga nagpasikat ng pabango natin. Right? Yung kumpanya natin dito unang nakilala. Dahil sobrang kopyang-kopya yung mga inspired by branded scents. Okay? So, there are several ways to earn sa ganitong klaseng negosyo. Okay? So, number one, you can choose your own package. Okay? There are two types of packages. There is 13,999 or the leader package. Ang return po ng pera mo is 15,150. Meron po tayong 3,000 package. Ang return ng pera mo is 3,850. Okay? Ngayon, Vinci scam ba yan? Di ba yan ang naman ang usong tanong palagi pag nagnenegosyo, lalo na online. Baka scam yan. Now, ano ibig sabihin ng scam? Naglabas ka ng kapital, walang produktong bumalik. Or naglabas ka ng kapital, yung produktong bumalik sa'yo, hindi worth nung perang nilabas mo. With our company, with Ascent to Perform Corporation, naglabas ka ng 14,000, naglabas ka ng 3,000, more than 110% po ang bumalik sa pera mo. Diyan pa lang, gamitin mo pala yung produkto mo, panalo ka na, ibenta mo, tumubo ka pa. At ang bonus pa dyan, you can make your own package. Ibig sabihin, of all the products na binanggit ko kanina, ang maganda dito, ikaw bahala dun sa laman ng produkto na gusto mo. Sa laman ng package mo. Ibig sabihin, hindi ka matetenggahan ng product. The problem with this kind of business, yung iba kasi, set A, set B, set C, set D, nakaset na. Kaya ang nagiging problema, minsan may isang product na hindi sellable sa kanila. Kaya na-expirean sila ng product. Naiipit sila. Kaya yung iba, takot mag-invest ng mas malaki. Okay? Pero with our company, you can make or you can create your own package. Okay? Ayan. So, first way to earn, once you become a member or part of Project 45, pwede ka na pong magbenta-benta or what we call the retail. For example, itong vitamin C. Ang suggested retail price is 799. Pero dahil member ka na po, makukuha mo siya for 480 pesos na lang. Meron kang profit na 319 pesos. Guys, 319 pesos. Sa panahon ngayon, makabenta ka ng 10. Mag-alaga ka lang ng 10 tao na mag-shift brand. 'Di ba? Instead na kay brand X sila bumibili, sa'yo na sila bumili bilang kaibigan na lang. Parang ganyan na lang. Guys, you have 3,190 pesos per month. 'Di ba pwede na yung pambayad ng kuryente? Pwede na yung pambayad ng tubig. So, sa panahon ngayon, wala namang disadvantage ang paghahanap ng dagdag kita eh. Pero maraming disadvantage ang hindi paghanap ng pagdagdag ng kita. Right? So, yan. So, sa mga malls, di ba, ang mamahal na ng mga perfume mo yun. Pero if you have the luxury to have a perfume with the same quality, so why not, di ba? Doon ka na sa makakatipid ka. Lalo na ngayon, you're being practical sa paggastos. Okay? Ayan. And then number 2, once you become a member, pwede ka na rin pong mag-refer ng tao. There are people na binibentahan mo, pag nagustuhan nila yung quality, tatanungin ka niyan, Vinci, pwede ba magbenta din ako? Kasi nagustuhan ko yung product, feeling ko kaya ko rin siya ibenta. Right? So ang good thing dito, pwede mo silang i-refer sa company. And once they join our Project 45, kapag ang kinuha nilang package is yung leader package or yung 14K, meron kang 800 pesos na referral fee. And pag yung 3K naman yung kinuha nila yung premium, meron kang 100 pesos. Ito good news. May bonus si company. Diba? Dahil masipag ka, more than 2 yung nakuha mong tao, more than 2 yung napasali mong tao, on your third sponsorship onwards, yung pangatlong tao, onwards sa mapapasali mo. Instead na 800 yung leader package, gagawin ni company 1,300. So, dinagdagan niya ng 500. Until infinity yan ha. And then yung premium package, instead na 100, dadagdagan niya ng 200, magiging 300.
Okay? So, kagaya namin, more than 80 to 100 plus na ata ang napa-join namin ng wife ko. So, imagine, ilan na yung referral fee na nakuha namin dito. Okay? And then third way to earn is a sales match bonus. Ito yung pinaka-importante. Kung nanonood ko ngayon, 'di ba? Give me 5 minutes more. Ito yung pinaka-dapat mong intindihin. Pinaka-dapat mong tutukan at pinaka-dapat wag mong pakawalan. Why? Kasi marami nang binago itong konsepto na to na maraming tao. Marami nang kumita sa ganitong klaseng concept. Okay? Ang tawag dito is sales match bonus. How does it work? All you have to do, network marketing is all about building an organization. Networking or network marketing is a distribution business. Okay? Wherein you're creating your salespeople and those salespeople will also create their salespeople and through that points or yung product points, you are earning pare-pares kayong kumikita. Okay? So wala siyang pinagkaiba sa isang retail shop. Right? Na tinatakan, pinromote ng artista, napanood mo sa TV, napanood mo sa, napakinggan mo sa radyo. So, dahil maraming dinaanan, nagmahal. Right? Sa ganitong klase negosyo, instead na kumuha sila na mag-endorse, kumuha sila ng magbabayad ka pang artista, or ipapasok mo pa sa mga commercials, why not, from yung mga pera na ginamit doon, idiretso na lang sa mga distributor para mas malaki ang kita. Correct? So ngayon na lang naman namin mga artista ngayon na nagpo-promote. Kasi nga, dahil yung network marketing, kaya niya nang i-afford talaga pati artista. Right? So pero ang basic concept nito is, instead na kumuha ka ng artista, be the product of your product. Yun talagang ibig sabihin ng network marketing. Okay? So all you have to do is build your left and right. Okay? So dalawang tao. Si A at si B. Just think of two people. Dalawang tao, especially this pandemic, na naghahanap ng side hustle. So, ilagay mo sa left at ilagay mo sa right. Once you become a member, you will have your virtual account. Magkakaroon ka ng online account. It's www.acentoperfume.net and i-encode natin yung account mo. Magkakaroon ka ng username and password. At doon mo matatrack lahat. Magkakaroon ka ng tracking center. Ilan ang pumasok, ilan ang nabenta, ilan ang sumasali sa'yo everyday. Diyan mo mamamonitor lahat yan. Okay? So now, for example, may sumali. Bawat package may corresponding points. Okay? Si leader package is 220 points and the si premium package is 4,000 point 40 point value, nabubulol ako. Right? Sabi ni Ascento, paano ba kumita diyan, Vinci? All you have to do is put it on your left and put it on your right. Kada daw may 40 point value ka sa kaliwa plus may 40 point value ka sa kanan. Automatic, makikita ng system yan, madedetect ng system yan, magpe-pair yan. Ang tawag dyan, sales match bonus. Bibigyan ka ng company ng 400 pesos na additional on top of the referral fee pa yan. Okay? So, simple lang. In layman's term, may isa sa kaliwa, may isa sa kanan, magpe-pair yan, bibigyan ka ng company ng 400 pesos. Pag leader package to leader package naman, 2,200 pesos naman. Pero, hindi mo na pupunta doon. Isa lang muna yung example ko para hindi kayo malito. Okay? Now, syempre, yung pinasali mo kay left, kukuha rin ng dalawa yan. Hindi naman yan sumali dahil pinagbigyan ka lang. Kaya kaya sumali kasi meron din siyang market. Ganon din kay right, kukuha rin ng dalawa. Ang good news, dahil si left mo may left and right, si right mo may left and right, kumita rin silang dalawa. Hindi lang ikaw. Pero ang mas good news dyan, kahit hindi mo kakilala yan, yung apat na nasa ilalim ng dalawa mo, wala nang pakialam yung system doon. Ang hinahanap ng system, may points bang pumasok? Since na-detect ng system na may points ka dyan, automatic magpe-pair yan another 400. At yung isa pa na yan, another 400 pesos. Until infinity. Kagaya na nangyari sa akin, personally, nagsimula sa 2 tao, ngayon libo-libo na po yung accounts na nasa ilalim ko. Pero kung tatanungin mo ako, kilala ko ba yung libo na yon? Hindi. Siguro, nasa 20 or 30 lang yung totoong kakilala ko doon. The rest, sa Facebook ko lang nakilala. So, ganun kaganda yung negosyo. At hindi ko effort lahat yun. Effort yun ng organization na binild ko, na tinitrain ko. Okay? So, imagine, kahit tulog ka, yun yung sinasabi ko na leverage kanina, na mahirap hanapin sa traditional business. Hindi basta-basta. Not unless nagpapasweldo ka ng tao. Right? So, kunyari, may negosyo ka, pero marami kang staff. Kaya malaki income mo kasi you're not doing the work. Pero ang kapalit nun, pinapasweldo mo sila at nagbabayad ka ng rent. Same thing dito. Nag-create ka ng organization, kahit tulog ka, may nag-work under your organization, ano difference? Ang difference, wala kang binabayarang renta. Pangalawa, hindi ko pinapasweldo yung mga tao na yun. Yun ang malaking diferensya. Okay? At pangatlo, hindi ako naglabas ng milyon-milyon na kapital. With 3,000 pesos, pwede ako magsimula. Yun ang magandang advantage ng business natin. Okay? Now, of course, just like any other business,
laging may strategy. Hindi porket maganda na yung kumpanya, yayaman ka na. Hindi porket maganda na yung company na sinalihan mo, magsasucceed ka na. It will all boil down to strategies. Kung yung team mo may strategy, most likely you'll succeed. Kung yung team mo walang strategy, mahihirapan ka din. Okay? Anong advantage when you join first class yung pangalan team natin? Kasi meron tayong Project 45. Ano yung Project 45? It is a strategy wherein instead of you earning one time, tutulungan ka namin na ma-maximize mo yung benefits ng company. Instead of earning one time, bibigyan ka ng company 4 times yung income mo with the same effort and same number of people na papasok sa'yo. Okay? So, paano yon? Ang capital is 45,000 pesos. Bakit siya 45,000 pesos? Kasi 15 accounts siya na 3,000. Okay? You will get 15 packages. Just like yung taxi na pinapaliwanag ko sa'yo kanina. Instead of getting one taxi, you get 15 taxis. Parang ganun lang yon. Right? Kasi the more taxis na meron ka, the more na mas malaki income mo. Same thing with our business. The more packages you have, the more chances na mas malaki income mo. So, you will start with 15 accounts na 3,000. So, 3,000 times 15, 45,000 pesos. Magkano ang return of products na hawak mo? 57,750. Sir Vinci, saan nanggaling yun? Di ba kanina yung 3,000, ang kapalit na worth of products is 3,850. 3,850 times 15 equals 57,750. Now, if you come to think of it, dyan palang panalo ka na eh. Bakit? Yung 45,000 mo, maaring ikaw isang OFW or teacher ka or may kahit anong background mo, may savings ka ngayon. Or may loan ka, hindi mo ginagamit. Yung 45,000 mo, after a year, 45,000 pa rin yan eh. Pwede bang ang bumabaya with the inflation eh. Pwede yung 45,000 mo, after a year, ang halaga lang niya 41,000 eh. Right? Pero pag ninegosyo mo yan, if you put it on another basket, pwedeng kumita yan. And with Project 45, tumubo ng 12,750 yung pera mo. Sabihin na natin worst case. Worst case na. Nabalik yung pera mo after a year, which is grabe yon, imposible yon. Pero doon na tayo sa imposible. After a year, tsaka bumalik yung pera mo. Lamang ka pa rin sa bangko. Bakit? Tumubo pa rin ng pera ng 12,750 kaysa naman tulog yan. Right? Pero syempre, with our system, yung strategy ng team natin, with the trainings and the modules, tutulungan namin kayo na in less than 6 months time, bawin-bawi mo yung capital mo. Depende pa yan sa sipag mo. In 1 month time, kung masipag ka, kaya yan. Okay, bigyan tayo example. Yung isang package, pwedeng 6 bottles of perfume plus 1 sanitizer. So 6 times 15 bottles, that's 90 bottles plus 15 sanitizers. 90 bottles, ang dali lang ubusin nun. Maglista ka na ng 45 tao sa Facebook mo, na friends mo. Bentahan natin, tutulungan ka namin, bibigyan ka namin ng spiel kung paano mo mabibenta yung certain product. Sabihin na natin na 2 gives bago sila magbayad. Bentahan mo 2 bottles each yung 45 na tao. That is equivalent to 90 bottles. After 1 month, kunyari, 600 ng A15, 600 ng A30, bayad. Tumubo pa yung pera mo. Right? So, madali lang talaga magnegosyo, depende yan sa strategy. Now, ito good news pa. On top of the return ng products, meron ka pang 10,600 pesos na gross check galing sa sarili mo nang wala kang ginagawa pa. Nagsisimula ka pa lang. Kumbaga, inayos pa lang natin yung account mo, in-encode pa lang natin. Bakit? Saan galing yung 10,600? Kasi ikaw nga yung 15 accounts. So yan, ikaw lahat yan. Imaginein mo yan as franchise mo, yung sarili mo 15 times na 3,000. Now, syempre, magpe-pairing bonus din yan or magsi-sales match bonus din yan. Okay? Ang 15 accounts, merong 4 na layers. Kung mapapansin mo, yung tuktok, mag-isa lang, yan yung first layer mo, yung first account. Yung second and third, yan yung second layer mo. Yung 1, 2, 3, 4, yung 4th, 5th, 6th, at 7 mo, yun yung third layer mo. And then yung pinakadulo, yung 8th account hanggang 15th account mo, yan yung 4th layer mo. So kung titingin ka kay 4th layer na nasa kaliwa mo, magpe-pair yan. Okay? 400 pesos. Itong sumunod, yung 5th account mo, 400 ulit. Yung 6th account mo, 400 ulit. Yung 7th account mo, 400 ulit. Kasi left and right nila yung bawat account sa ilalim mo. So yung 4th, 5th, 6th, and 7th account mo or yung third layer mo, kumita ng 1,600 pesos. Now, let's go up to your second layer. Si second layer mo, si second account mo, ang left niya, itong tatlo. Ang right niya, itong tatlo. So, madedetect ng system yan. Automatic, magpe-pair to 400, ito pa 400, yung pa 400. Same thing sa kabila. Yung third account mo, ganun din. 400, 400, 400. So, 1, 2 plus 1, 2 equals 2, 4. Kumita yung second layer mo ng 2, 4. Ito good news. Ikaw ulit yung first layer. Sa first layer mo, meron kang kaliwa. Yung kaliwa mo, meron ilang accounts yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa kanan mo, ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 sa kaliwa,
plus 7 sa kanan, automatic magpe-pair. 7 times 400 equals 2,800 pesos ang kinita ng first layer mo. So if you sum it up, 2,800 plus 2,400 plus 1,600 equals 6,800 pesos. Ito po good news ulit. Hindi pa tapos, di ba? Ang daming good news, di ba? Referral mo yung lahat ng account mo. Yung 14 accounts mo, except yung top account, syempre, yung top account, referral nung nagpasali sa'yo. Pero yung 14 accounts mo, sa'yo lahat yan. Pag tinotal mo yung referral fee na yan, it will boil down to 3,800 pesos. 6,800 plus 3,800 equals 10,600 pesos. See? Saka nakakita ng negosyo, wala ka pang ginagawa, kaka-join mo pa lang, kaka-encode pa lang, meron ng 10,600 na naghihintay sa'yo at meron pang 57,750 na pwede mag-appreciate na pera. Okay? So, total, 68,350 ang bumalik sa'yo. Magkano nilabas mo? 45,000 pesos. Ganyan kaganda yung Project 45. Now, ano yung strategy behind the Project 45? Tapos na tayo. Ang strategy is to get Sweet 16. Okay? Can you type Sweet 16? Pwede nyo bang i-type Sweet 16? So, paano ba yung Sweet 16? Ang strategy para kumita na mas mabilis, mag-isip ka ng 16 na tao na willing mag-invest. Kahit walang pera, pero may diskarte or may ipon, kahit sinong tao, basta open-minded sa ganitong klaseng negosyo. Mag-isip ka, tapos ipakausap mo sa mga nagpasali sa'yo, tutulungan ka namin. And once mag-join sila, kung, for example, naka-one account ka lang, I'll give you a scenario. Kung naka-one account ka lang at hindi ka nag-Project 45, ganito scenario niyan. Ilalagay mo yung 8 sa kaliwa. Kasi 16 eh. 16 divided by 2 groups, 8, 8, tama? And 8 sa kanan. Para balanse, para mag-pair lahat. To maximize yung accounts. So automatic, ang isang Project 45 package, may 15 accounts. So, nag-pair to ng 15. 15 times 400, that is 6,000 pesos. Ganon din sa second mo. 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, and 6,000. So, 8 yan. 8 accounts sa kaliwa, 8 Project 45 sa kanan, nag-pair ng tag 15 accounts. Total of 6,000 times 8, 48,000 pesos. Now, hindi na masama yan. Diba? Malaking pera na rin yan sa panahon ngayon. Pero ito good news. Yung sinasabi ko na what if there's a strategy wherein same effort, same number of people yung papasok, same pagod, tama, pero instead of 48,000, quadruple natin yung income mo with the Project 45 strategy. Paano yun? Yan. Dahil nga naka 15 accounts ka, instead na 8 sa kaliwa at 8 sa kanan, i-spread natin ngayon dun sa lahat ng account mo, yung 16 na tao. Ang good news, ang 15 accounts, meron siyang 16 na pwede mong paglagyan. So automatic, nagkataon yung Project 45, 16 letters siya. So tignan nyo to, ikakalat ko siya. Yan. Si P tsaka si R magpe-pair, kita ka ng 6,000. Si O tsaka si J magpe-pair, 6,000. Si E tsaka si C magpe-pair, 6,000. Si T tsaka si F magpe-pair, 6,000. Si O tsaka si R, 6,000. TY, 6,000. FI, 6,000. VE, 6,000. Buo na yung word na Project 45. That is also equivalent to 16 packages. Parang kanina. Oh, ngayon, ito good news. 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. 6,000 sa fourth layer mo. Kumita yung fourth layer mo ng 48,000. Anong difference ng 15 accounts sa one account? Sa one account kasi one layer lang. Sa 15 accounts, fourth layer pa lang ito pinag-uusapan natin. Akyat tayo sa third layer mo. Doon sa fourth account mo, yung may bilog na yan, magpe-pair ulit yung dalawa. 6,000, 6,000, 12,000. Same thing sa fifth account mo, may left and right. Another 6,000, 6,000, 12,000. Same thing sa sixth account mo. 12,000 ulit. At sa seventh account mo, 12,000 ulit. Kumita yung third layer mo ng 48,000. Hindi pa tayo tapos. Bakit? 4 na layers ang 15 accounts. Ikaw ulit sa second layer. So magpe-pair to. 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. So magkano yan? 24,000. Same thing with your third account. Merong 4 na Project 45 sa kaliwa, 4 na Project 45 sa kanan, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. So 4 na 6,000 again, 24,000 ulit yan. So another 48. So if you see the trend, nadodoble lang kung ano yung kinita mo sa fourth layer mo. So shortcutting ko na. Automatic, yung first layer mo, may 8 sa kaliwa, 8 sa kanan, times 6,000, 48,000. Okay, so makakadropol, 48,000 times 4, total of 192,000 pesos. Now guys, hindi magkalapit ang 192,000 at 48,000 pesos. Because if you come to think of it, if you are earning a minimum wage dito sa Pilipinas, 15,000 pesos per month times 12, nasa magkano 180,000 pesos. Isang taon mong tinrabaho yan.
8 to 5 kang pumapasok. Maaga kang gumigising, minsan nag-OT ka pa. Ito, pinakita ko sa yung strategy, you can earn this in less than 6 months time. Depende sa sipag mo. Depende sa kung gaano mo kagusto, kabilis kumita. And ito ang long-term projection. Once you hit your 16 people or yung sweet 16 mo, you just need to help your 16 people earn 192,000 each. Or in short, tatanungin ka niyan, Vinci, paano mo kinita yung 192,000? Anong sagot mo? Simple lang, kumuha lang ako ng 16 na tao na nag-Project 45. And if ikaw, with the system, with the first class family, tinulungan ka namin, gawin niyang sistema na yan, at tulungan din yung 16 mo, kumuha ng 16, ang income mo dyan is 3,072,000 pesos. Yan ang naghihintay sa'yo. Now, sabihin nila, too good to be true, 3 million, masyado namang malaki yan, plus yung 192,000 pa. O sige, ganito na lang gawin natin. Gawin na lang natin, 50% na lang ng chance. So sabihin na natin 1.5 million. Ang 1.5 million, if you're earning 180,000 per year, ilang taon yun bago mo kitain? Almost 10 years. Pero pwede mo kitain sa asento ng 1 taon. Sa totoo lang, hindi naman talaga pera yung issue dito. Ang issue yung time. Yung 10 years na kikitain mo, pwede mong i-expedite into 1 year through Ascento Perform Corporation. Why? Because of the word leverage. You are multiplying your time through other people. Ang difference lang niya sa traditional business, wala kang operational expense at wala kang binabayarang tao, wala kang binabayarang renta. Kaya very flexible yung negosyo. At ang gusto ko pa dito, hindi mo kailangan maging magaling muna bago simulan. Okay? Pwede mo na siyang simulan kahit hindi mo pa siya naiintindihan. Kasi wala namang expiration yung produkto mo. Kung meron man 3 years pa, by that time, sobrang galing mo na, benta man yung produkto mo. At yung support system, may tutulong sa'yo. Okay? With that, guys, tapos na po ako. I leave you with the story. Okay? I leave you with the story. And I hope marami kayo naintindihan. At I hope na enlighten ko kayo sa negosyo natin. But I just want to end up with the story. Okay? Meron isang daga. O, di ba? Daga. Naging daga na yung usapan. Pero isang daga. Takbo siya ng takbo. Lagi siyang worried. Hinahabol siya ng pusa. So, nanalangin siya, Lord, favor naman. Lagi na lang ako hinahabol ng pusa na to. Pagod na ako. Lord, baka pwede mo akong gawin pusa para hindi na ako habulin nito. So, ginran siya. Sige, dahil yan ang kahilingan mo, gagawin kitang pusa. So, after ilang seconds, pusa na siya. Kaya lang, naging pusa na siya, after 10 seconds, mayroong humahabol na naman sa kanya. Takbo-takbo na naman siya. So, ano tingin niyo yung humahabol sa pusa na yan? Pwede niyo i-type. Aso, di ba? So, aso naman humahabol sa kanya. So, huminto na naman siya. Nag-pray na naman siya. Lord, tulungan mo naman ako. Baka pwede mo naman akong gawing aso. Hinahabol ako ng aso na to eh. Di ba? So, pinagbigyan siya ulit. Sige, gawin kitang aso. So, okay na siya. Mukhang kalmado na siya. Kaya lang, after 10 seconds, may humahabol na naman sa kanya. Ano ba yan? Hindi na matapos-tapos to. Hinahabol naman siya ng leon. Di ba? Lord, gawin mo naman akong leon. Sabi niya, sige, dahil mahal kita, pagbibigyan kita, ginawa siyang leon. Nung ginawa siyang leon, eto na, parang ang tapang-tapang na niya. 'Di ba? 1 minuto para siyang hari ng jungle. Hanggang sa may pumutok. May bumabaril sa kanya. Ano 'yon? Hunter na. Sabi niya, Lord, may humahabol na naman sa akin. Sabi niya, teka. Ginawa na kitang pusa, ginawa na kitang aso, ginawa pa kitang leon, kahit gawin pa kitang tao, kung ang puso mo pusong daga, kahit gawin pa kitang tao, mananatili kang pusong daga. Yung takot mo pang daga pa din. Anong connection sa negosyo natin? Maaari may pera ko ngayon. Maaari may hawak kang pera. Right? Pero kahit may pera ka ngayon, kung hindi mo isusugal yan, hindi mo malalaman kung ano naghihintay sa'yo. Pwede mo sabihin na, baka hindi para sa akin. Baka hindi ako kumita. Ang totoong sagot ko sa'yo, to be honest, kasi ayaw kita bulahin, hindi ko rin alam. Baka pwede hindi ka nga kumita. Kaya lang, what if kung kumita ka? Kasi ang problema palagi, ang lagi mong tinatanong sa isip mo, paano kung hindi? Minsan, balik tayo may tanong, paano kung nangyari? Paano kung nag-materialize? Paano kung kumita ka? Kasi for me, nung bago ko makita itong negosyo na to, isa lang ang tinatak ko sa isip ko. Ano ang mas madaling pakawalan? Yung 45,000 o yung 3 million na chance na pwede akong kumita? Right? So, after all, it's for you to find out. Paano mo malalaman? If susunggaban mo. If susubukan mo. Kasi mapagod na tayo kakarinig sa kapitbahay natin. Hindi ako kumita dyan. Sa kamag-anak mo, ay nalugoy ako dyan, naloko ko dyan. Sa pinsan mo na, ay wala yan, walang mangyari sa'yo dyan. Ay naku, mahirap yan. Mapagod na tayo sa sinasabi ng ibang tao.
Kasi at the end of the day, ikaw yung nakarinig, ikaw yung susubok, wala namang may linya dito. Sasabihin ng iba, hindi ko kasi linya yan. Lahat tayo natin linya to. Bakit? Wala namang course sa network marketing nung college eh. Kaya wala talaga pwedeng luminya nito. Right? Lahat tayo ay somewhat somehow stranger sa gantong industry. Pero yun nga yung maganda sa industry na to eh. With different backgrounds, with all walks of life, kahit anong background mo, hindi pinag-uusapan dito kung may pera ka. Ang pinag-uusapan dito, malakas ba loob mo? Kasi kahit wala ka namang pera, pero buo loob mo at nakita mo na kaya ko yan eh. May mga kumita, kaya ko din yan eh. Kahit wala kang pera, gagawa mo ng paraan to. Right? So with that, guys, maraming salamat sa lahat ng nakinig. Can you type yes ulit para makita natin yung mga nandito pa sa loob? And please kindly still tag your members. Pwedeng manood nito on replay. Okay? And sa lahat ng interesado, we will see you this coming Sunday sa ating Zoom 5 p.m. With that, God bless everyone. We are Ascend to Perfume First Class and welcome to the era of Digipreneur.